itong pagtawag niya ni Congressman Barbers na mga pogo-funded vloggers at mga narco-vloggers insinuating a very malicious and intimidating kind of public declaration na kung saan pinapalabas niya without an iota of evidence or any proof of substantial material basis para patutuhanan na pinupunduhan ng mga pogo operators o ng mga narco politicians o narco syndicates ang mga political commentators nung nakaraan na nag-privilege speech siya at nagsagawa ng pagsulat sa NBI upang gawin po ang mga pag-imbestiga na ito to the point na hinaharas na niya kami at ang iba pang mga political social media commentators, nagpapakita po ng pagiging irresponsable, mapang-abuso sa kapangyarihan at kawalang galang sa mga karapatan at demokrasyang nakasaad po sa ating saligang batas. Tama lang ang pagsampa ng mga kasong ito na ginawa ng ilang mga social media political commentators and personalities. Reaksyon mo dito nga sa pagsasampa ng patong-patong na kaso kay Congressman Barbers ang nagsampa. Ang mga naghain ng reklamo ay ang ilang mga vloggers, ka Eric. Nararapat lamang na gawin yan ng ating mga social media personalities, political commentators at mga vloggers na kagaya ni Ka Eric na gumagawa lamang ng aming demokratikong karapatan sa malayang pagpapahayag at makatarungang pagpupuna sa mga nagaganap sa ating lipunan, partikular sa kaganapan sa mga patakaran ng gobyerno ni Marcos at ng kasalukuyang administrasyon. Walang mali na gumawa ng political commentaries o magsagawa ng mga pagpapahayag dahil yan po ay nararapat na gawin ng isang mabuting mamamayan. Hindi na po nakakatugma sa demokratiko at kalayaan na mga karapatan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Itong mga ginagawang pangaharas ng Kongreso sa ilalim po ni Martin Romualdez at ng mga tauhan niya, kagaya nitong Congressman Barbers at mga kasamahan niya, na tinatakot, tinaharas at pinagdidiskitahan ang mga supposedly political critics ng gobyerno ni Marcos at ng Kongreso mismo, sapagkat yan po ay isang gawaing pangdiktadura. Hindi yan po tumutugma sa isang constitutional democracy at sa isang republika na kagaya ng Pilipinas na nakasandig po sa haligi ng demokrasya at mga batas na ginagarantiya ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagsasalita at ang malayang pamamahayag mismo. So itong pagtawag niya ni Congressman Barbers na mga pogo-funded vloggers at mga narco-vloggers insinuating a very malicious and intimidating kind of public declaration na kung saan pinapalabas niya without an iota of evidence or any proof of substantial material basis para patutuhanan na pinupunduhan ng mga pogo operators o ng mga narco politicians o narco syndicates ang mga political commentators nung nakaraan na nag-privilege speech siya at nagsagawa ng pagsulat sa NBI upang gawin po ang mga pag-imbestiga na ito to the point na hinaharas na niya kami at ang iba pang mga political social media commentators, nagpapakita po ng pagiging irresponsable, mapang-abuso sa kapangyarihan at kawalang galang sa mga karapatan at demokrasyang nakasaad po sa ating saligang batas. Tama lang ang pagsampa ng mga kasong ito na ginawa ng ilang mga social media political commentators and personalities. Opo, kasi ilan po sa mga dahilan na yung mga reklamo ng ilang mga vloggers tulad ni Attorney Trixie Cruz Angeles, itong sila MJ Kembal Reyes, Mark Anthony Lopez, Cathy Binag, Joey De Vivire, and si Doc Lorraine Badoy at iba pa ang naghain. Ilan sa kanilang mga reason, dahilan ng pagsasampa ng kaso ay yung direktang pag-aakusa nga ni Representative Ace Barbers na narco-vloggers at may kaugnayan umano sa Philippine Offshore Gaming Operator itong mga vloggers na ito. Pero sa dalawang privilege speech po ni Congressman Barbers nitong Huwebes, hindi raw siya bothered, ka Eric, sa isinampang mga kaso. Subalit na intriga siya
kung bakit pumalag yung mga nagkaso sa kanya sa terminong narco-vloggers, gayong wala naman daw siyang binabanggit o tinutukoy na mga pangalan mula sa hanay nila. Anong masasabi mo dito? Ang mga latest na pagpapahayag na ginagawa ni Congressman Barbers, pagpapakita po yan ng height of arrogance, kahambugan at kawalang respeto sa mga garantiya ng konstitusyon sa karapatan ng mga mamamayan. Sino ba naman ang hindi mababahala sa kanilang ginagawa na magpatawag sila ng TRICOM hearing samantalang naka-recess ito at ang Kongreso at ang mga pinapatawag nila 90% mga kanilang itinuturo na involved sa Duterte political camp, no? At ang 10% mga pabalat bunga na lang yun na inimbita nila na kunwari may iba pang vloggers. But 90 or 95% ng pinatawag nila mga critics ng administrasyon sa kasalukuyan. Number 2, pagdating doon pinapahiya, binabastos, sinisigawan at wala kang karapatang magpahayag. At sigurado na ang layunin ay ipakontempt nila at magkaroon ng illegal na pagdidetine. So ito mga reason out niya na wala siyang tinutumbok, alam naman natin na palusot niya lang ito. He was very, very categorical sa pag-aakusa na wala siyang basihan at material basis o anumang ebidensya para i-back up ang kanyang pang-iintriga at pang-uupat o pag-uudyok na intrigahin ang social media commentators na hindi sumusunod o sumasang-ayon sa kanilang posisyon o kagustuhan ng administrasyon sa kasalukuyan. So ang poder ay inaabuso niya. Barbers is a symbol of where power in the government should not be put into the hands of people like him. Ito po yung tao na hindi dapat bigyan ng kapangyarihan sa loob ng gobyerno sapagkat inaabuso nila. Under this administration, no, never been seen before, Brother Jade and Brother MJ, na ganito po kalubha ang kawalang galang sa batas, paglapastangan sa konstitusyon na pinakamataas na batas sa ating bansa at ang pagkakaroon ng tinatawag nating weaponization of Congress. Kung saan po ang Kongreso at ang batas ay naiikutan ng mga kongresista at politiko para gamitin sa panghaharas at malinaw na political persecution, intimidation, and harassment at pananakot. Iyan ang eksakto na tuno kung bakit niya ginawa ang privilege speeches niya ngayon. At dahil may sinasabi siyang congressional immunity pagdating sa mga privileged communication delivered inside the House of Congress, ay alam niya na malulusutan niya ang pagka-irresponsable at malisyuso mga ginawa niyang pagpapahayag. At pangatlo, na gusto kong i-point out dito, imbis na magpaliwanag siya kung bakit nila ginagawa ang ganitong paglapastangan at malawakang pangaharas at pananakot sa mga social media personalities and political commentators, lumabas pa ang pagiging hambog na posisyon niya na hindi niya kinikilala ang karapatan ng mga mamamayan na magtanggol ng kanilang sarili at dumulog sa korte o maghanap ng karampatang katarungan sa panahon po na ang Kongreso o ang isang sangay ng gobyerno ay nawe-weaponize o nagagamit para sa maling pamamaraan o panggamitin sa political harassment and political persecution. So those statements coming from him are very self-serving and a sign of height of an arrogant politician na akala niya ay siyang nagmamayari ng pamahalaan at wala siyang pakialam sa damdamin at mga karapatan ng taong bayan. Sir, ito pong nangyayari ngayon sa administration. Good morning nga po pala mula po dito sa Pilipinas. Kaugnay kasi ito sa laban ng gobyerno kontra CPP and PNDF, lalo na yung ating information dissemination campaign. At bahagi po ng demokrasya is yung boses ng pagtutol. Kasi nga po, di ba, base sa kasabihan, nagpapatibay sa isang demokratikong bansa ang mga boses ng dissent. Pag ganito po ba ang nangyayari ngayon, tayo po ba ay nasa demokrasya pa, Ka-Eric? Nagiging formalidad na lang, Brother MJ and Brother Jade, o nagiging token. Ang tawag dyan token, democracy, o formalities of democracy. Sapagkat ang diwa at ang buong pagiging sagrado o the sanctity of democracy is in its openness to listen to both sides of opinions and encourage and promote dissenting opinions. At hindi para isuppress ito, takutin ang mga nagsasagawa ng pagpapahayag na salungat sa mga status quo
o sa kasalukuyang administrasyon sapagkat yan ay mga hakbang ng tyrannical o despotikong pamumuno similar to a dictatorship. So formality na lang po ang ilang mga aspeto ng demokrasya. For example, ang SMNI, inikutan nila ang batas. There is a franchise law granting the authority for SMNI to operate as a free independent media outfit until 2044. Hindi po yan natanggal ang prangkisa at batas na yan. At hindi po yan nangyari na sinunod ng Senado ang mapang-abuso na ginawang resolusyon ng pagbabawi sa prangkisa na ginawa ng House of Representatives. Therefore, the franchise is valid until 2044. Pero itong mapang-abusong National Telecommunications Commission na under sa Office of the President at itong House of Representatives, nakipagsabwatan. Ito sila para hindi mag-operate ang SMNI on a basis of the franchise law granted to SMNI. Yan ay isang kalapastanganan sa karapatan ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng free media o malayang pagpapahayag. Pangalawa, yung tanong mo, Brother MJ, pagkat ikaw ay nagiging suspect o na markahan na kritiko sa gobyerno sa kasalukuyan, gagawan ka ng mga kaso. Ipapatawag ka sa Kongreso, ikukulong ka, ididetini ka, at hindi ka makakalabas dahil hindi ka makapag-file ng bail petition o piyansa. At tatanggalan ka ng kalayaan sa pagpapahayag at kalayaan na maging malaya. These are only happening, mga bagay ito na nagaganap lang sa isang umiiral na diktadura. Kaya sabi ko nga, duwag na uri ng pagkadiktador ang gustong gawin ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez because they are weaponizing Congress kasama po ang mga urban operatives ng Communist Terrorist Group na nagiging kasabwat nila para magkaroon po ng political persecution sa ating bansa, and they do not tolerate anymore any opinion that are any opinion that is opposing or contrary to the position of the administration. At lahat gusto nila papuri at hindi pwedeng pumuna ang taong bayan. At kapag pumuna ka, tatawagin kang fake news peddler, tatawagin kang narco vlogger, tatawagin kang konektado sa mga pogo operators. Similarly, yan ngayon na nakikita natin dito sa pinakamalubha na uri ng mapang-abusong kongreso na ginagamit ng administrasyon para tugisin, supilin, takutin at paralisahin ang anumang semblance of political opposition or political dissent na nakakasakit po sa interes ng administrasyon. Tama po ang obserbasyon na yan, Brother MJ. We are moving towards every day into a state of totalitarianism or a state of tyrannical rule similar to an open dictatorship without declaring dictatorship or martial law to that matter, kagaya ng nangyari noon sa panahon ng Marcos Sr. Those are observable, undeniable realities na nagaganap ngayon sa ilalim ng administrasyong kasalukuyan. Do you think itong mga political atmosphere ngayon sa bansa nakakatutulong to empower the Filipino people, kay Eric? Hindi, mas nakakapagdulot ito ng pangamba, panganib, at nagdudulot ito ng malubhang krisis pangpolitika. Kahapon lang nakita ko, mahigit 2 milyon, in fact 2.1 milyon ang Pilipinong nawala ng trabaho in January alone. At kung i-factor in natin, Brother MJ and Brother Jade, umaabot yan sa 3 milyon kung i-factor in natin ang mga underemployed o kulang sa trabaho. Yan ang dulot ng ganitong kalagayan na inuuna ng administrasyon ang mga pang-aatake politikal at ang maruming laro sa politika at ginagamit ang poder sa gobyerno at pondo para magkaroon ng masidhi o malubhang pangpolitikang konflikto o bangayan. Ang nabibiktima niyan ang kabutihan at kagalingan ng mga taong bayan na sa sakripisyo. Ang ating ekonomiya ay dumadaos-dos. Mantakin mo in January alone, 2.1 milyon ang nawalan o wala ng trabaho at aabot pa sa posibleng 3 milyon kung ifa-factor in ang kulang o underemployed ng trabaho nila. At ang pangalawa pa, makita natin ay tumaas ang tantos o bilang ng mga nabibiktima o umaabot sa antas ng kahirapan o poverty line in the last 2 months ng bansa ng gobyerno ngayon. At ang pangatlo, ito po ang pagwaldas sa iba't ibang pondo ng ating bayan ay malinaw po na nagiging dahilan upang magkaroon pa ng mas malawak na kaguluhan sa politika at maapektuhan ng mas malawak at malaki ang pang-ekonomiyang kalagayan. So hindi nakakabuti sa taong bayan ang ala totalitarian, diktadura
at walang pakundangang paggamit ng kapangyarihan sa gobyerno upang supilin ang mga kalayaan sa pagpapahayag at pagpupuna sa gobyerno sapagkat nag-uudyok ito ng mas malalim pa na epekto ng krisis politika sa kabuuang kalagayan ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Magandang vision ba ito for the first 3 years of an administration, Ka-Eric? 3 years pa lang ganito na nangyayari. This is the worst Congress under this administration, and this is the administration na wala pang 3 taon, magta-3 taon pa lang, Brother MJ, ay lumalagapak na ang bansa. 37% of investment na ang nawala in the last quarter alone, last 2024. 65% ng budget niya naubos na first month pa lang. At ngayon, nabuking pa na ang daming mga insertions na illegal. Ang budget sa PhilHealth na kinuha at sinakmal nila, dinideklara at mukhang idideklara ng Supreme Court na unconstitutional, illegal ang ginawang yon, and that is a very clear violation of the Constitution at betrayal of public trust, which is an impeachable offense against Marcos. At yan po ay malinaw na krimen. Technical malversation is equivalent sa pagnanakaw mo ng kaba ng bayan without taking it away directly but making it appear na ginamit mo pero nilipat mo sa bagay na hindi ka rapat-dapat ayon sa batas. Pagnanakaw pa rin ang equivalent ng technical malversation. So dito mo lang nakikita na ang gobyernong ito ay tuloy-tuloy po ang paglaganap ng iskandalo. Iskandalo sa korupsyon, iskandalo sa pag-aabuso sa poder, iskandalo po sa kawalang paggalang ng batas at ang pagwawalda sa kaba ng bayan, unprecedented ang nakita natin ito sapagkat walang pagkatakot o walang pag-aalangang gawin po ang pagbabalik ng monumental corruption, pagpapahintulot ng pork barrel sa tawag ng ayuda, at mga illegal na pangungurakot gamit ang tinatawag na congressional insertions. Lahat ng ito nakita natin na nabibisto ito ngayon sa Supreme Court sa mga oral arguments. And these are the hallmark of a bankrupt, morally bankrupt, and politically incompetent government of the current administration. Sir, how could we apply yung social concept, yung tinatawag na quote-unquote sinking ship with the latest resignation? Natinanggap naman the DICT Secretary Ivan John Uy and the previous resignation na iba pang mga nasa dating gabinete ni Marcos Jr. Yeah, indicator yan na papalubog at papalubha ang krisis sa pamamahala at pagkabangkarote ng liderato ng kasalukuyang administrasyon. The cabinet secretaries and the top leaders of the cabinet will not go into resignation, including po ang mga professional and technical people, kung maayos at matino ang pamumuno. Ibig sabihin, something is happening negatively inside this government at hindi na maipagkakaila. Halimbawa, saan ka nakakita na mag-hire ka ng barker? Imbis na professional presidential press officer at communicator for the office of the president, ang hinire nila, barker na propagandista na ang sulong layunin ay umatake sa kalaban sa politika ng administrasyong Marcos. That is not a level of competent leadership that you will hire someone or somebody or some aspects of your cabinet officials ay gumagawa ng trabaho ng mga propagandista at mga barkers na hindi nakarapat-dapat sa profesional na antas ng pamamahala ng isang gobyerno. At samantala, yung mga professionals, intellectuals, technocrats, and technical people ay nawawala at umaalis dahil hindi na po nila maaatim pa na magpapatuloy na maglingkod sa uri ng gobyerno na nakakaranas ng moral bankruptcy and collapse of leadership. Ayan ay mga indicator. Ito pang malubha. Dati hindi sila nagsasalita, Brother MJ, Brother Jade, itong mga former financial experts with the likes of former Secretary Jesse Stanislao and former Finance Secretary Mondel Rosario. Sinasabi na nila ngayon that the government is deepeningly sick. Lumalalim at lumulubha ang pagkakasakit ng gobyerno, lalo na po ang pagkaubos at pagkabangkarote ng public funds, na kung saan pinapayagan ng gobyernong ito ang pagwawaldas sa pondo ng bayan na parang pumipitas lang sa pera sa puno ng kahoy na wala silang pakialam kung ano ang epekto sa taong bayan. Imagine, 60 billion ng PhilHealth mo nawala, zero budget pang PhilHealth.
in the next 2 years, kung hindi po ito maayos ng gobyernong Marcos at magpapatuloy ang ganitong pananakmal sa kaban ng bayan sa PhilHealth, magbabangkarote ang overall public health insurance system and program. Dito ka na nakakita na ginajustify pa nila kahit na wala ng basis of reason and basis in law. Yan, malinaw yan na talagang supalpal sila dyan sa PhilHealth, pinapabalik nga sa kanila ang pondo na yan at mukhang papunta yan sa pagdedeklara ng illegal na ginawa nila Marcos at ng kanyang finance secretary at ng finance team niya. Pinupuna din po ni former finance secretaries De Rosario and ni Stanislao ang pagkakawala ng mga pondo na napupunta sa nakakaduda na uri ng investment. Itong tinatawag na Maharlika Diskarte Fund. For almost 2 years, hindi makita kung saan napunta ang 500 billion pesos na kinuha mula sa pondo ng gobyerno, 50 billion mula sa Land Bank, 75 billion mula sa Development Bank of the Philippines and other sources of government. Ngayon, for almost 2 years, walang report, walang accountability, walang update. At ngayon, pinapabalik nga ang recommendation ng International Monetary Fund, which is an expert consultant and advisory body sa international na mga usapin ng pananalapi ng mga gobyerno, na mali ang ginawa na pagkuha ng 50 billion pesos ng gobyerno ni Marcos sa Land Bank of the Philippines sapagkat yan ay para sa development ng agrikultura, ang mga magsasaka at magbubukid at mangingisda, ang priority dapat na tinutulungan. Hindi ang dubious and questionable na walang may pakitang investments ng mga pribado. Ang Development Bank of the Philippines, similarly, ganun din pong purpose niyan, palakasin ang mga local government capabilities for development generation and development enhancement programs. Kaya Development Bank of the Philippines, kinuhanan din po ng 75 billion pesos. At ngayon, ang mga bangkong ito ay nanganganib na mawalan ng equity reserve fund. So diyan mo makikita, Brother MJ and Brother Jade, na ang pag-alis po ng mga cabinet secretaries at mga technocrats at mga financial and other intellectuals na sa loob ng bureaucracy ni Marcos ay pagpapakita ito ng total decline of competent leadership na dapat na mayroon ang gobyerno at kawalang direksyon in the last 3 years almost ng kanyang pamumuno. Kaya umaalis po ang mga bright minds na pwedeng nasa loob ng gobyerno at yung mga wala ka nang ma-expect pa na may dudulot na kabutihan, yun pong pumapasok para gamitin sa maruming laro ng politika, lalo na po itong ginawang Barker ngayon at tinatawag pang presidential press officer ni Marcos. Sir, bago lang ulit si Partner Jade, gano'ng kalaking role ng kataas-taasang hukuman sa pagbibigay pag-asa sa ating lahat na sa kabila ng mga nangyayari, mayroon pa pala tayong institusyon na tunay na masasandigan. Tama po, the last arbiter of abuses na pwede pong pumagitna sa abuso at ng kapangyarihan at pagwawaldas at pag-abuso sa kaban ng bayan, paglapastangan sa mga batas, at pati na ang paglapastangan at kawalang galang sa mga matataas na probisyon ng saligang batas is the Supreme Court. Matagal na dapat na ginawa ito ng Korte Suprema na i-review ang mga iskandaluso at lubhang nakakabahala at nakakapaminsala sa demokrasya at kapakanan ng mamamayan na uri ng mga hakbang at patakarang ipinatupad ng Marcos administration. It is very timely that the Supreme Court now is showing a sign of defiance on the part of a seemingly normal and tolerated level of corrupt practices and abuses in government. Ay hindi nagpatinag ang Korte Suprema na buksan po ng review, i-oral arguments, at buksan sa publiko ang argumento so that there will be open, public, transparent deliberation na ang Supreme Court ay siyang pinakahuling hantungan ng paghuhusga at paghuhukom sa mga pang-abuso at mga kawalang galang sa batas na ginagawa ng administrasyon in the last 3 years. At para sa akin, timely ito na development para sa aming mga political observers sapagkat we cannot also move na maging marahas tayo para magkaroon ng kaguluhan humantong sa civil war that will not benefit the country. But there must be a branch of government in the 3 areas of branches of government na mag-intervene on the basis of interpreting the actions of one or other branches of government on the basis of spirit of the law. Walang ibang may otoridad na interpretahin yan kung hindi ang Korte Suprema. At kapag hindi sinunod dito nila Marcos at nila Romualdez sa Kongreso, magkakaroon na ngayon ng dahilan ng taong bayan na manindigan at manawagan
na suportahan ang posisyon ng Korte Suprema na pangalagaan at protektahan ang demokrasya, ang saligang batas at mga karapatan ng mamamayan sa gitna ng pagiging bangkarote sa pagrespeto sa batas at paggalang sa karapatan ng mamamayan na ipinapakita ng administrasyon. And one more thing, Brother MJ and Brother Jade. This is the first time na ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, has become a very making deliberate attempts na sagkaan ang demokrasya, lagpasan pa ang mga probisyon ng kanyang kapangyarihan at walang pakundangang labagin ang batas. The way sa nagpapakulong sila ng mga resource persons, pinapahiya nila, tinatakot nila, at ginagamit nila ito para sa political persecution ay hindi natin nakita ito sa mga nakaraang administrasyon. And there is no such thing as feigning ignorance or innocence. Hindi pwedeng magsabi si Marcos dito na wala siyang kinalaman sapagkat alam natin na bago ilunsad ang maruming laro sa impeachment nila na ngayon ay under review rin sa Supreme Court laban sa Vice President, nakipag-meeting siya sa ilang mga senador at sa mga congresspersons, sa mga representatives na ito at pinagplanuhan nila. And yan ay malinaw na pangingialam. At hibig sabihin po, whatever Congress operates by way of weaponizing and abusing the powers of Congress, lalo na ang lower house o House of Representatives, hindi pwedeng walang kinalaman si Marcos because those are circumstantially proven at nadulas siya nang magkaroon siya ng press briefing, inamin niya na he was involved from the very start para gawin itong hakbang na tanggalin sa kapangyarihan ang Vice Presidente na si Sara Duterte gamit ang kanilang ginawang illegal na mga hakbang para itulak at ipilit ang questionable impeachment process. Yan ay dapat mai-review din sa Supreme Court, Brother MJ and Brother Jade. Alright, siguro ka Eric, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Tandaan po natin mga kababayan, the price of freedom is vigilance. Hindi po tayo pwedeng maging malaya kung tayo po ay maging pabaya sa pagmamatyag at pagbabantay sa ating mga karapatan. Walang kalayaan at demokrasya sa isang malaya at demokratikong bansa o lipunan na nagsasabing siya'y malaya kung ang kanyang mamamayan ay gapos ng takot, pag-aalangan at kawalang kamalayan sa nagaganap sa kanyang lipunan at sa kanyang bayan. Kaya malinaw dapat na tayo makialam at tayo po ay manindigan sa mapayapang pamamaraan, subalit malakas na pagtindig at malakas ang loob na ipagtanggol natin ang mga demokratikong karapatan, kalayaan at mga batas na nagpoprotekta sa ating kalayaan at demokrasya. Lalo na po ang pagbubunyag natin sa mga sabwatang hindi na maganda at ang naidudulot sa atin. At yan ang dahilan kung bakit natutuwa tayo that SMNI and the programs like Pulso ng Bayan keep the flame of being vigilant for freedom and democracy and protecting the interests of the people, their welfare in our country in spite of the situation na kinaharap at pinagdaanan po ng SMNI. Maraming salamat sa programang Pulso ng Bayan at sa SMNI. Mabuhay kayo Brother Jade and Brother MJ. At mabuhay po si Pastor Apollo Kibuloy. Isa po yan sa mga nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa ating paglalakbay na hanaping muli ang tatag at lakas ng buong mamamayan para mangibabaw ang demokrasya, kapayapaan at mabuting pamamahala sa ating bayan. Lalo na po sa darating na halalan sa 2025. Maraming salamat Pastor for keeping us the guide and inspiration na maging maayos pa rin ang ating paghanap ng katotohanan at pagtatanggol para dito sa kabutihan ng buong sambayan ng Pilipino. Muli ito si Ka Eric ng Ipanaw Sambayanan. Mabuhay po kayo dyan sa SMNI. Maraming salamat Ka Eric sa inyong oras at sa pagbibigay ng impormasyon. Mabuhay rin po kayo. Ayan po mga kababayan, si Jeffrey Ka Eric Celis, isa po sa mga nominees ng Ipanaw Sambayanan Party List.